Sa panahon ngayon, ang content creator or vlogger ay pangkaraniwan na lamang. Ang tanong, paano mo mako-consider na ang isang individual ay matatawag ng content creator? Tama mong content creator ang isang tao kapag nagsalita ng ukininam. Charot, joke lang. To be honest kasi, feeling ko, napaka-big word na nung content creator. If you are able to make a content, pwede ka nang maging content creator. Pero ang mas pinaka-importante is yung quality of content. You should be a good influencer. You should be a good speaker for a greater cause. Thank you. So what's up guys, this is PJ Mad ng Mad Nation bro. Para sa akin, nagbi-video ka ng mga ginagawa mo and nagbibigay ka ng value sa nanonood, sa mga viewers mo. Dapat consistent ka sa ginagawa mo, hindi lang yung mag-upload ka lang ng every 3 months, parang ganun na video. So parang I don't think na parang content creator kapag ganun. Pagiging content creator talaga is parang talagang consistency. Ang content creation kasi sa akin, meron ka ng mga materials na gagamitin for the content at may naisip ka na dating content. Ang vlogging kasi para sa akin lang, yung parang pang day-to-day life basis mo, ganon. Ine-enjoy mo na lang kung anong ginagawa mo sa pang-araw-araw, then nire-record mo. Yun na yung vlogging sa akin. And ang content creation kasi, nag-i-invest ka ng mga gamit para makabuo ka ng isang content na which is something na syempre lifestyle and everything. Tapos yung mga gamit mo hindi ganoon kasimple. Kailangan mo pag-investan. Ang point of view ko para sa ganyang bagay, depende yan sa goal ng isang tao. Katulad ko, my goal is to become a vlogger talaga. Yung sikat na vlogger, yung napapanood yung videos ko like nationwide. Siguro yun yung isa sa mga mako-consider kong na matatawag mo siyang content creator. Kasi meron yung mga iba dyan na nagpo-post lang sila, parang random post lang, ganyan lang, mema lang, may maipost lang, ganun kasi. So, masasabi mong content creator sa or vlogger sa, depende yan sa goal niya sa pagpo-post. Yun. So, ang goal ko is to become a vlogger and a content creator. I consider myself as a content creator. Para sa akin kasi parang kino-consider ko yung sarili ko na as a influencer, as a vlogger, content creator, lahat ng ginagawa mo is parang nagwo-work sa iba. Doon ko masasabi na lahat ng ginagawa ko is may matutunan rin pala. Kumbaga, nakaka-capture mo yung attention ng ibang tao, doon mo sila na-influensyahan, lahat ng ginagawa mo is may bunga. So, doon ko kino-consider yung sarili ko na as a vlogger. Actually, mabilis lang sabihin na may hawak kang camera, mag-video ka sa gilid. Ang importante kasi niyan, pag sinabi kang content creator, from the word content, dapat yung content mo, may quality yan. Meaningful and relevant sa mga tao. Kung ano yung video mo, may makukuha silang aral sa video mo na yon. Creator, hindi basta-basta edit, di ba? You need to create a quality content. Kung ganun yung nasa isip mo, na magbigay ng quality and meaningful and relevant content, isa ka ng magiting na content creator. So ayun, kapag gumagawa na siya ng content or video and then to share others and then to inspire. So ayun po. Kapag gumawa ka na ng isang content or isang video, gano'n, tapos kapag marami na yung followers, okay lang kahit konti yung followers, basta may followers ka. Sasabi mo na vlogger ka na or influencer. Kaya mo nang mag-create ng video tapos mapatawa yung followers mo. Matatawag ka ng vlogger at saka content creator if kaya mo nang mag-edit, kaya mo nang gumawa ng videos na mga kakaiba. As long na nakapagbibigay ka ng saya, nakakapag-share ka ng knowledge, wala kang inaapakang tao, nagbibigay ka ng positive vibes, i-consider kita na vlogger ka.